Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay isagawa ang inyong sariling kaligtasan. Ang mga bersyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang ating aralin mga kapatid na isagawa ang inyong sariling kaligtasan, sa English niya ni work out your own salvation. Hinango natin yan sa Filipos 2:12. Basahin mo muna natin mga kapatid. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod. Hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. So una mga kapatid, yung unang bahagi ng talatang yan, nakita mo natin na nais ni Apostol Pablo na nakatalikod man siya o nakaharap at higit sa lahat, no, higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, lalo na kung hindi siya kaharap, ang request niya ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Yan po mga kapatid ang pinagkunan natin ng ating paksa at yun ang pinakapaksa dyan. Nais ni Pablo na gawin yan ng mga Kristiyano sa Pilipos, kay kaharap siya at lalo na kung hindi siya kaharap. Pero bago tayo pumalaot mga kapatid, tingnan natin mabuti ito. No? Huwag natin ipagkakamalian na maliligtas ka sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi po. Ito yan mga kapatid. No? Ang unang napakahalagang bagay dito na kailangan maging malinaw at maliwanag sa atin na hindi ibig sabihin ng mga sinabi ni Pablo na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Hindi ibig sabihin yan na kinakailangan gumawa tayo para maligtas. Hindi ko ganun yan. Mahalagang doktrina ng bagong tipan na ang kaligtasan ay nakakamit lamang ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi tayo naligtas ng dahil sa gumagawa tayo ng mabuti. Baliwala yung paggawa natin ng mabuti kung wala tayong pananampalataya kay Kristo. Halos paulit-ulit natin binabanggit ang katotohanan yan na hindi tayo maliligtas ng dahil lamang sa mga gawa natin na hiwalay. Tandaan niyo, hiwalay sa pananampalataya. Nauuna muna yung pananampalataya. At matapos tayo manampalataya, yung mga mabubuting gawa, sumusunod yan. Umuusbong yan sa mga tunay na mga sumasampalataya kay Kristo. Walang kabuluhan sa kaligtasan ang mabubuting gawa natin kung wala tayong pananampalataya. Tandaan niya mga kapatid, huwag niyo kakalimutan yan. Kaya dito nakita natin yung isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Pag-aralan natin mabuti ito. Focus tayo dyan. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Sa English, work out your own salvation. Alam niyo, sabi dyan, yung isagawa, work out. Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego ay katergazomai. Na ang ibig sabihin niya sa Tagalog, mga kapatid, pag sinabing work out o isagawa, nung isulat niya ni Pablo sa wikang Grego, upang ganap na magtrabaho. Yan po ang ibig sabihin ng kadergazomai. Upang ganap na magtrabaho, yun ay makamit sa pamamagitan ng implikasyon, upang tapusin, fashion, sani, gawin, gumanap, magtrabaho. So, kilos, di ba? May pagkilos. Sa kaulugan nito, mga kapatid, nagpapahiwatig na ang ating kaligtasan sapagkat yun ang sinasabi ni Pablo, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Na ang ating kaligtasan ay dapat merong pagkilos at hindi salita lamang. Ngunit hindi naman ito nangangahulugan, uulitin natin, na maliligtas tayo sa pamamagitan ng mga gawa. Ang sinusulatan ni Apostol Pablo rito ay mga Kristiyano na, mga mananampalataya kay Kristo, mga nagkamit na ng kaligtasan yan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung kaligtasan ay regalo sa atin ng Diyos yan. Yan ang ibig sabihin ni Pablo nga rito. Expound pa natin mga kapatid.
para maging malinaw. Hindi naman kasi sinabi ni Pablo na work for your own salvation. Pag sinabing work for, yun, gumawa para sa inyong sariling kaligtasan. Hindi yan, hindi yan. Kundi, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Nandyan na yung kaligtasan. I-work out mo na lang yan. Di ba? Parang ganon. Ang sinasabi ni Pablo, isagawa work out yung sariling kaligtasan. Ay ibig sabihin dito, mga kapatid, dapat yung kaligtasan ay nagbubunga ng pagkilos. Di ba? Hindi sa salita lang. Ang kaligtasan ay nagre-resulta sa pagkilos sa buhay natin. Talaga ba ligtas ka? Ligtas ka nga ba talaga sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Aba, hindi salita lamang yan. Hindi lang salita ang pagiging Kristiyano. Ibig sabihin yan, mga kapatid, na i-work out natin ang ating salvation, ibig sabihin na isabuhay natin ang mga katotohanan tungkol sa ating kaligtasan. Sa mga kapatid, isabuhay natin ang ating pananampalataya. Kailangan makita sa ating mga buhay na tayo nga ay mga naligtas nga. Ligtas ka na ba talaga? Kailangan nakikita sa buhay natin na itong taong to ligtas na nga. Naligtas sa biyaya ng Diyos, sa awa, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag natin kakalimutan, mga kapatid, ang katotohanan ito na ibig sabihin, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Ang ibig sabihin lang yan, ipabuhay natin ang ating sariling kaligtasan. Excuse me. So, kailangan nakikita sa buhay natin na ligtas nga tayo, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ng isagawa. I-work out. Nandiyan na yung salvation. Nasa atin na ang kaligtasan. I-work out mo na lang yan. Kailangan mag-reflect yan sa buhay natin. Di ba? Paano natin isasagawa ang ating sariling kaligtasan? Paano natin isasabuhay yung kaligtasan na nasa atin? Na taglay-taglay natin. Balikan natin sa Pilipos. Sabi, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. May takot at panginginig. Ano ba ibig sabihin na may takot at panginginig? Hindi yan yung takot na parang natatakot ka sa multo, natatakot ka na baka mahulog ka sa bangin. Hindi yan. Ang takot dito, mga kapatid, umaalingaw-ngaw yan sa konteksto. Dito din sa Pilipos, mga kapatid. Verse 12 tayo, di ba? Kung titingnan natin yung verse 10 hanggang 11, yung nauna dyan, ito yung diwa niyan, na may takot at panginginig, with fear and trembling. Bakit ba nasabi ni Pablo? Kasi nauna yung sinabi rito, na ang Panginoon Kristo, no? Yung mangyayari sa Panginoon Kristo, sa 2:10 hanggang 11, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yan ang naunang talata bago doon sa main verse natin. Magaganap yan 100% sa muling pagparito ng Panginoon Kristo. Ngayon, ang lumuluhod lang kay Kristo yung mga mananampalataya. Pero pagdating ng kanyang muling pagparito, pati lahat ng mga tao, kahit hindi mananampalataya, mapapaluhod sa harapan ng ating Panginoon Kristo. At may papahayag na si Kristo ay talagang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, nakita natin yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan ng Panginoon Kristo, kung paano ang lahat ng mga tao ay susuko sa Kanya, lahat ng mga nilalang ay susuko sa Kanya. Yan, mga kapatid, magaganap yan sa muling pagparito. At mula dyan, mga kapatid, ay nasabi nga ni Pablo na yan yung diwa dyan, na may takot at panginginig. Yung may takot, mga kapatid. Bakit may takot at panginginig? Sa pagsasagawa ng ating sariling kaligtasan, bakit meron takot at panginginig? Ibig sabihin, nangangahulugan ito na kaya natin isasagawa ang ating sariling kaligtasan. Hindi yung literal na takot ka sa Diyos na para parang multo, Dracula, hindi ganon.
Kundi ito yung nagpapakita na dahil sa ating lubusang paggalang, lubusang respeto at pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na nagkaloob sa atin ng biyayang pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ipinamumuhay natin ang kaligtasan natin dahil pagtanaw yan ng utang na loob sa Panginoon Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ang siyang nagtutulak sa atin na respetuhin, igalang ang Diyos at matakot tayo sa Kanya. Matakot, tandaan niyo yung matakot, malalim na respeto yan, paggalang. Ito ay bunga, resulta yan ng pagkilala natin ng pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin na nagdulot ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mga ligtas na tayo. Isasagawa na lang natin ang ating sariling kaligtasan. Ibig sabihin, isa sa katuparan natin sa buhay natin na tayo ngay mga ligtas na dahil tumatanaw tayo ng utang na loob at respeto sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi natin matutupad ito na ating isasagawa ang ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig kung wala kang kaalaman tungkol sa Diyos. Paano ka matatakot sa Diyos? Paano mo lubusan gagalangin ng Diyos kung hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Diyos? Wala kang masyadong alam. Tandaan natin ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig. Yan yung tunay na pananampalataya. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, diyan nagsisimula ang kaalaman natin na nagbubunga ng pananampalataya. Hindi ka matatakot at hindi ka manginginig kung wala kang alam. Ngunit kung nalalaman natin ang mga katotohanan ng pagliligtas sa atin ni Kristo, kung malalim natin nauunawaan kung paano naawa sa atin ng Diyos at naligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo, may pamumuhay natin ang ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kung iisipin natin mabuti mga kapatid, kung paano tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, imagine mo yan. Alalahanin mo, paano ka ba iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Kung talagang didibdibin natin yung katotohanan na tayo'y sinagip ni Kristo. Namatay siya sa krus para sa atin, naghirap siya para sa atin. Lahat ng impormasyon na yan na nalalaman natin mula sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kung talagang dibdiban ng pagkaunawa natin, pagtanggap natin na sinagip tayo ni Kristo sa darating na walang hanggang kaparusahan. Kung talagang sasampalatayanan natin ang pagtuturo ng salita ng Diyos tungkol sa mga karumal-dumal na kalagayan natin bago tayo nakakilala kay Kristo. Kung nauunawaan lamang nating mabuti kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kung naunawaan lamang nating mabuti ang sakripisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng yan at marami pang mga katotohanan, kung nauunawaan lamang natin yan mga kapatid ng lubusan, talagang magkakaroon tayo ng takot at panginginig na ating may pamumuhay ang ating sariling kaligtasan. Kung tayo palagi nag-aaral ng salita ng Diyos, ay mararating natin ang sinasabi ni Pablo na ating may sasagawa ang ating sariling kaligtasan. Magre-reflect yan sa buhay natin. Di ba? Automatic yan. Kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nakikilala mo ng lubusan ng Diyos, nakikilala mo ng lubusan ng pagliligtas ni Kristo, magre-reflect yan sa mga pagsasalita mo, sa pamumuhay mo, sa pag-iisip mo sa araw-araw. Kung nag-aaral ka palagi ng salita ng Diyos. So yan mga kapatid. Magagawa ba natin yan? Magagawa natin yan mga kapatid. Ang source niyan ay ang Diyos pa rin. Kasi sabi rito mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit nasabi ni Pablo yan? Na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Paano natin may sasagawa yan? May sasagawa ba natin yan? Kaya natin gawin yan. Bakit? Bakit natin kakayanin gawin yan? Sumunod na talata ang sabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo
maging sa pagnanais at sa paggawa. Nakita niyo, no? Kilos na lang ng konti, mga kapatid, ang kailangan natin. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Maging doon sa pagnanais natin, yung will natin, yung desire natin. At sa paggawa, sa pagkilos mismo natin, mga kapatid, Diyos ang gumagawa. Ano ibig sabihin yan? Itinuturo sa atin yan, mga kapatid, na kung ano man ang nagagawa natin at kung ano man naiisip natin gawin, sa Diyos nang gagaling yan. Ang Diyos ang nagpapakilo sa atin. Bakit? Mga ligtas na tayo eh. Naligtas na tayo eh. Pinakikilos ngayon tayo ng Diyos. Kung meron tayong sapat na pananampalataya. Kung tayo aral na aral, at talagang mapapakilos tayo ng Diyos. Di ba? Gumagawa ang Diyos upang ating naisin. At isakatuparan ng ating mga naisin. Nakita niyo mga kapatid, sa Diyos nanggagaling ang biyaya para mapakilos tayo. Hindi lang sa pagkilos, sa simula pa lang, sa pagnanais pa lang. Pinakikilos na tayo ng Diyos. Yung kung ano man ang nagiging accomplishment natin sa ating pagiging Kristiyano, galing din lahat yan sa Diyos. Nagagawa natin na maipakita ang ating pananampalataya sa ating pamumuhay dahil na rin sa patnubay, gabay, lakas at biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Ang lahat na ito, mga kapatid, ginagawa ng Diyos yan para sa atin, para mapakilos tayo. Pero, bakit ba ganyan ang ginagawa ng Diyos? Na pinakikilos tayo. Bakit ganyan? Sabi, para sa kanyang mabuting kalooban. Ano ibig sabihin ng mabuting kalooban? For His good pleasure. Pag sinabing pleasure, mga kapatid, yung ikasisiya, di ba? Sa ibang salita, para sa mabuting ikasisiya ng Diyos. Kasi ikinasisiya ng Diyos. Nasisiyahan ng Diyos kung naipamumuhay natin ang ating pananampalataya. Naliligayahan ng Diyos sa atin kung sumusunod tayo sa kanyang mga kalooban. Kaya dito mga kapatid, nakita natin na sa ating pagkilos, paggawa, sa mga pagsasakatuparan ng mga katotohanan ng ating pananampalataya, ay pananampalataya pa rin. No? Ang mahalaga. Kaya ang Ebanghelyo, nagsisimula sa pananampalataya at natatapos sa pananampalataya. Napapakilos tayo ng Diyos dahil meron tayong pananampalataya. Kaya yung pananampalataya natin, mga kapatid, dapat papagtibahin natin. Paano natin mapagtitibayan? Kailangan patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos ang makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Sabi nga dito sa Roma, nabanggit natin kanina to. Pero basahin natin. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya itong madalas nating pag-aaral ng salita ng Diyos, patungo yan sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Dahil yung pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya yung mga matabang, yung mga tinatamad na dumalo sa mga pagtitipon, mga tinatamad na mag-aaral sa salita ng Diyos, hindi tayo makakaasa na lalago pa yung kanilang pananampalataya. Gusto natin lumago yung pananampalataya natin, maging mapag-aral tayo ng kanyang mga salita. At lahat ng yan, mga kapatid, ginagawa ng Diyos para sa atin, para na rin sa kanyang mabuting kasiyahan, kalooban, for His good pleasure. Nakita niyo na magkakaugnayan, yung 12, yung main verse natin. Kaya nais ni Apostol Pablo na yung buhay natin, na makita sa buhay natin na tayo ngay mga ligtas na. Yan ang ibig sabihin. Work out nyo na lang. Work out your own salvation. Naligtas ka? I-work out mo yan. Pakilusin mo yan. Di ba? Makita yan sa buhay mo. Hindi para maligtas ka, ligtas ka na kasi. Ang kailangan na lang, kumilos ka, patunayan mo, makita sa buhay mo na ikaw nga ay ligtas. Bakit? Mahalaga ba yun? Na makita natin, siyempre sa ating sarili, mahalaga yun. Lalo titibay yung pananampalataya natin, mapapatunayan natin na tayo mga ligtas nga talaga. Pero hindi lang para sa atin yan. Mamaya makikita nyo kung bakit. Pero
Ito pa ang payo ni Pablo. No? Paano natin isa sa katuparan yan? Ang sabi rito, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Yan yung sumunod na talata. Ibig sabihin, gawin natin ang lahat ng mga bagay. Ano ba yung mga bagay na sinasabi rito? Sa konteksto, yung pinag-uusapan dito, yung pagsasagawa natin ng ating sariling kaligtasan. Di ba? Yan yung mga bagay na gagawin natin yan na walang pabulong-bulong. Ano ibig sabihin ng pabulong-bulong? Complaining, di ba? Yung mga nabubuhay upang kalugdan ng Diyos, ang kanilang mga ginagawa ay kinakailangan, hindi tayo reklamador. Hindi tayo nagreklamo, pabulong-bulong, complaining, di ba? Naglilingkod tayo sa takot, paggalang, at panginginig, di ba? Takot at panginginig. Hindi sa pabulong-bulong o pagtatalo. Hindi tayo nagreklamo. Ang idea naman dito, dito, meron pang binanggit, pagtatalo. Gagawin daw natin lahat ng mga bagay na wala pabulong-bulong at pagtatalo. Ano yung pagtatalo? Disputing. Parang nakikipagdebate ka pa. No? Kailangan mga kapatid, ang mga Kristiyano, pag sinabing disputing, kinabibilangan niya ng mga argumento at away. Ang mga naglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat kilala sa pakikipagtalo. Palagi ka na lang merong katalo, kundi sa mapagkumbabang paglilingkod. Ang isang halimbawa, mga kapatid, sa Biblia, sa history ng Biblia, no, ng mga resulta ng mga pabulong-bulong na yan, pagreklamo, pagtatalo, matatagpuan natin doon sa Old Testament. Kung natatandaan ninyo, sa history ng Israel, naglalakbay sila sa wilderness, sa disyerto, may mga grupo ng mga Israelita ro na nagrereklamo lamang kay Moises. Sa kabila na inaalagaan naman sila ng Diyos, binibigyan kanila mga pangailangan, dinidebate pa nila si Moises. Ano naging resulta sa kanila nun? Nung kanila mga pagrereklamo at pakikipagtalo kay Moises. Di naparusahan sila sa halip na gantimpala para sa pagsunod, parusa ang kanilang nakamit. Kaya marami sa Israel, mababasa natin sa Biblia, na nabuwal. Ibig sabihin, namatay doon sa disyerto, hindi nakarating doon sa lupang pangako. Nakita niyo, no? Ayaw ng Diyos na sa ating paglilingkod, sa ating pagsasakabuhay, kabuhayan ng ating pananampalataya at kaligtasan, ay mga reklamador tayo. Huwag tayong magreklamo sa buhay, huwag tayong magreklamo sa Diyos. Kundi maglingkod tayo na may takot at panginginig, paggalang sa Diyos. O bakit ba kinakailangan gawin natin ang lahat ng mga bagay na ito na walang pabulong-bulong at pagtatalo? Bakit ba nasabi ni Pablo yan? Na gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Yung sumunod na talata, sabi, upang kayo maging walang sala at walang malay. Yun pala eh. Para wag daw tayo maging walang sala at walang malay, wag tayo pabulong-bulong at yung nakikipagtalo. Huwag tayong mga reklamador. Ano ibig sabihin ng walang sala? Walang sala, blameless. Walang malay, harmless. Meron ba sa atin na walang sala sa harap ng Diyos? Wala, lahat tayo nagkasala, di ba? Pero tayo mga mananampalataya kay Kristo ay pinawalang sala ng Diyos dahil pinatawad tayo ng tayong manampalataya. Nilinis tayo ng dugo ni Kristo. Pero meron punto si Pablo rito eh. Alam mo yung sinasabi nito, walang sala at walang malay. Yung harmless, paano? Mamaya, makikita natin. Pero dito muna tayo sa harmless. Yung harmless, yan yung walang malay. Dapat tayo sa tingin ng ibang mga tao, sa gitna ng sanlibutan ito, dapat harmless tayo. Hindi tayo marahas. At tulad ng sinasabi ng Panginoon dito sa Mateo 10:16. Ngayon, sinusugo kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kayo'y maging matalino, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Maging maamo raw tayo. Yung salitang maamo dyan, harmless English, at yung salitang dito, yung walang malay, harmless din sa English,
Sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, diyan sa Mateo 10:16 at kanina doon sa Filipos 2:15, parehas lang yan sa pagkakasulat sa wikang Grego. Ang ibig sabihin niya ay harmless. Ibig sabihin sa harap ng mga tao, harmless tayo dapat. Bakit ko nasabi sa harap ng mga tao? Kasi sabi niya, upang kayo maging walang sala, may sala tayo sa harap ng Diyos at walang malay. No? Ang tinutukoy ni Pablo rito, eto, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang saling lahing liko at masama. Ibig sabihin wala tayong dungis. Ang ibig sabihin niya parang straight ka. Children of God without fault. Wala kang pagkakamali. In the midst of a crooked and perverse generation. Walang sala, maamo, walang malay, walang dungis. Hindi tayo corrupt. Hindi sa harap ng Diyos ang punto ni Pablo rito. Bagamat dapat sa harap ng Diyos nagagawa natin yan. Pero ang pinopoint ni Apostol Pablo rito, ang paksa niya dito, ay tungkol sa pagsasagawa ng ating sariling kaligtasan o pamumuhay ng ating pananampalataya. Kaya nais niya na matutunan natin na sa ating buhay dito sa lupa ay maisakatuparan natin na tayo ngay mga naligtas na dahil, nasabi niya rito, sa gitna ng isang salinlaing liko at masama. Ibig sabihin, sa gitna ng mga hindi sumasampalataya ang tinutukoy dito, at sa susunod na parirala, sabi, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw ng sanlibutan. Makikita niyo yung point dito ngayon, mga kapatid. Sa konteksto rito, mga kapatid, magmula pa kanina hanggang ngayon, mula sa verse 12 hanggang ngayon sa verse 15, dyan sa 4 na mga talatang yan, ay nakikita natin na itinuturo sa atin ni Apostol Pablo na kaya nararapat nating isagawa o ipamuhay ang ating sariling kaligtasan. Kaya nararapat nating ipamuhay ang mga katotohanan ng ating pananampalataya ay upang tayo ay lumiwanag tulad ng mga ilaw sa libutan. So doon pa na siya papunta sa direksyon na yan. Na kaya ang buhay natin na mga naligtas na ay dapat nakikita na sa araw-araw ng buhay natin na tayo ligtas na. Nang sa ganon ay makakita ng mga tao na tayo ay lumiliwanag tulad sa ilaw ng sanlibutan. Ang sanlibutan madilim. Nangangailangan ng liwanag. At tayo mga kapatid ay itinalaga ng Panginoon sa Kristo na kinakailangan magliwanag tayo sa sanlibutan. Katulad ng tinuturo ng Panginoon sa Kristo dito sa Sermon sa Bundok. Naalala niyo to? Sabi ng Panginoon sa Kristo sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Naintindihan natin yan? Ilaw daw tayo ng sanlibutan. Tapos nagbigay ng comparison ang Panginoon sa Kristo sa isang siyudad na nakatayo sa ibabaw ng isang burol. Ibig sabihin, nasa tuktok ka ng burol. So, kitang-kita ka. Kaya sabi, hindi may tatago. Ganyan ang ating pamumuhay dapat bilang mga Kristiyano. Nakikita tayo ng sanlibutan. At talaga nakikita tayo ng sanlibutan. At sabi pa rito, continue, no? Sa verse 15, si Kristo nagsasalita rito. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Tama naman yun, di ba? Wala naman nagsindi ng ilaw, tapos tinakpan mo ng takalan. Tinakpan mo ng tabo, di ba? Kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. So, ganun dapat ang ating pamumuhay. Nagliliwanag tayo. Unang-una sa lahat ng nasa bahay. Sa ilawan, unang-una sa pamamahay natin. Ikalawa, sa sanlibutan yan. Nakikita tayo, ilaw tayo. Dapat nakikita ang ilaw para magliwanag. Kaya sabi ng Panginoon dito sa sumunod na talata, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Mahalaga yun, mga kapatid. Sa harap ng mga tao, hindi dahil sa nagpapakitang tao lang tayo. Hindi naman ganon. Kundi, nais ni Kristo na sa harap ng mga tao ay lumiwanag ang ating ilaw. Bakit ba kinakailangan
lumiwanag ang ating ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kung kailangan pala makita sa atin na meron tayong mabubuting gawa, kailangan makita sa atin na gumagawa tayo na mabuti. Kailangan makita na tayo mga mananampalataya. Kailangan wag nating itago na tayo mga Kristiyano. Bakit ano ang magiging epekto nun? At luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kapag ang ating mga mabubuting gawa ay nakita ng mga tao dahil pinamumuhay natin ang mga katotohanan ng ating pananampalataya, dahil isinasagawa natin ang ating sariling kaligtasan, ay maaakit ang mga tao, yung mga hindi mananampalataya, upang sila man ay makaluwalhati sa ating Amang Diyos. Ibig sabihin nito ay maaakay natin sila sa tamang pananampalataya, sa tamang paglilingkod sa Diyos. So yun ang dapat nakikita sa atin na mga tao na sa gitna ng mga hindi mananampalataya ay lumiliwanag tayo tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Nakita niya, no? So, kamusta kayo mga kapatid? Kamusta tayo sa ating pamumuhay Kristiyano? Hanggang ngayon ba ay nakalihim na ikaw ay isang Kristiyano? Naligtas ka na nga ba talaga kapatid? Kung naligtas ka na, nakikita ba na sa buhay mo na ikaw ay ligtas na? Yun mga kapatid. Hindi ka gagawa para maligtas. Gagawa ka dahil ligtas ka na. I-work out mo na lang yan, salvation mo. I-work out, pakilusin sa buhay mo ang iyong kaligtasan. Hindi ng lesson na ito na isagawa ang inyong sariling kaligtasan. Hindi para maligtas. Ligtas ka na nandiyan yung kaligtasan, isagawa mo na lang yan. Madali na, di ba? Pero kailangan natin pananampalataya, pananalig, at para tumibay yung pananalig natin, patuloy lang tayo mag-aral ng kanyang mga salita. O, sa huling talata, mga kapatid, hanggang dito na tayo sa verse 16, na nangahawakan sa salita ng Diyos. Sa mga kapatid, kailangan panghawakan natin ng salita ng buhay, hindi salita ng Diyos. Pero yun din yun. Yung salita ng buhay, salita ng Diyos. Ito yan, atras tayo. Nasa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Paano natin gagawin yan? Gagawin natin yan na nangahawakan sa salita ng Diyos. Pag sinabi nangahawakan, holding fast. Ano yung fast, mga kapatid? Hindi mabilis. Kundi yung fast, yung kapit na kapit. Parang paper fastener. Fastener, di ba? Ano ba yung silbi ng paper fastener? Di ba para kapit na kapit yung mga ilang pages? Pang-ipit sa papel yun. O dito, fast, holding fast. Talagang maigpit nating pinangahawakan ng alin? Nangahawakan sa salita ng buhay. So, paano tayo magliliwanag? Yan yung karuktong. Di ba? Ang sabi, nasa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan na nangahawakan sa salita ng buhay. Ano ba yung salita ng buhay? Salita ng Diyos. Di ba? At nasa ba ang salita ng Diyos? Na kay Kristo ang salita ng Diyos. Si Kristo, salita rin ng Diyos. Kaya nga, may title si Christ, di ba? Word of God. Siya yung verbo na nagkatawang tao. At yung salita mismo ng ating Panginoon Kristo, yung mga aral ng ating Panginoon Kristo, dapat pinangahawakan nating mahigpit. Yung nangahawakan dyan sa English, holding fast. Hindi lang holding, kundi. Kasi sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, talagang ang kahulugan niya, mahigpit mong hinahawakan. Ang salita ng buhay. Salita ng buhay, mga kapatid, yan ang ating Panginoon Kristo. Pag pinanghawakan mo si Kristo na siyang merong salita ng buhay, ibig sabihin nangahawa ka rin sa salita ng Diyos. Sabi nga rito sa John 6:68, ang sabi, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Salita ng buhay rito. Salita ng buhay na walang hanggan yan. Na kay Kristo yan. So, ipinapakita na tayo mga Kristiyano ay may sasagawa natin ang ating sariling kaligtasan. Mawo-work out natin ang ating salvation. Yun may pamumuhay natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating
pinanghahawakang mahigpit ang salita ng buhay. Lahat ng ating kailangan upang mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, makapamuhay na isang buhay na nagliliwanag sa gitna ng masamang sanlibutan ito, lahat ng yan itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ba ninyo napupuna na sa bawat aralin natin, palaging naisisingit ang paalala sa mga kapatid, yung mga diwa tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos, nandyan kasi palagi, lumilitaw kasi palagi, katulad ngayon sa lesson natin, lumitaw na naman. Nandyan na ating pinapaalala palagi sa atin ang halaga ng pagdalo sa mga pagtitipon. Hindi naman natin pinipilit na isingit lang yan kundi talagang sumisingit yung aral na yun na umattend ka ng pagtitipon sapagkat nandyan yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Sadyang kusang umuusbong yung topic na yun. Kasi yun naman talaga ang makapagpapasigla ng ating pananampalataya, magpapalakas ng ating pananampalataya. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, paano matutupad sa iyan na nangahawakan sa salita ng buhay? Ngayon, bakit ba nasabi ni Apostol Pablo yan? Ito yung huling bahagi, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Bakit ba nasabi ni Pablo yan? Sabi rito, upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo. So, inugnay niyan sa muling pagparito ni Kristo, yung kanyang tagubili na yan. Nais ni Pablo na sa muling pagparito ni Kristo, yan yung araw ni Kristo. Nais niya na sa araw na yun, meron siyang ipagkapuri. Ano ibig sabihin ipagkapuri? Ibig sabihin meron siyang magiging kasiyahan. Kaya nga sa English nasabi, that I may rejoice in the day of Christ. O so that I may rejoice in the day of Christ. Masisiyahan siya sa pagparito ng Panginoon sa Kristo. Nano, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi na sayang yung kanyang pagpapagod sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, kaya nagpapagod si Pablo na mangaral ng salita ng Diyos para yung mga kapatid kanilang mapanghawakan mabuti ang salita ng buhay para na sa ganon ay makapamuhay sila na nagliliwanag sa sanlibutan ito. Yun ang wino-work out natin yung ating salvation na nagliliwanag tayo. Kaya mga kapatid, dito nakita natin na mangyayari ang mga bagay na yan. Sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, ay talaga merong ipagkakapuri si Apostol Pablo na hindi nasayang yung mga pangangaral na ginawa niya sa mga Kristiyano dahil naisagawa nila ang kanilang sariling kaligtasan. Dahil nakita sa kanilang pamumuhay na sila nga ay mga tunay na mga mananampalataya kay Kristo. Naisagawa nila ang kanilang sariling kaligtasan dahil ipinamuhay nila ang mga katotohanan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Yan yung mga natutunan natin. Naisagawa nila ang kanilang sariling kaligtasan dahil nagliwanag ang kanilang buhay at nagsilbi silang mga tanglaw o ilaw sa gitna ng isang salinlaying liko at masama. Naisagawa nila ang kanilang sariling kaligtasan dahil kanilang pinanghawakang mahigpit ang salita ng buhay. So, ganyan natin mga kapatid, may sasagawa ang ating sariling kaligtasan. So, work out your own salvation. Nandiyan na yung kaligtasan. Ligtas na tayo mga kapatid. Pero kinakailangan mag-reflect yan. Makita yan sa ating pamumuhay sa araw-araw na tayo nga'y mga ligtas nga. So hanggang dyan mga kapatid, naway natutunan natin ang kahalagahan ng diwa na isagawa natin ang ating sariling kaligtasan. I-work out natin. Patunayan natin sa harap ng Diyos, sa harap natin, maging sa gitna ng sanlibutan ito, na tayo'y mga ligtas na. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay muling manalangin.